Mapagpalang araw mga mi, samahan nyo nga po pala kami sa isang buong maghap. Nagsibak na nga po pala ng kahoy ang asawa ko. Namulot nga po pala siya ng mga tuyong kahoy sa tabi ng bakuran. Katatapos nga lang po palang magpakain ng mga alagang manok at baboy. Kaya naman ito namang pagluluto ang haharapin. Kayo rin ba mga mi, ganito kasipag ang mga asawa nyo? Kasi yung asawa ko hindi mapakali ito pag walang ginagawa. Sa taas ng bilihin ay kailangan talaga magtipid lalo na sa gasol. Napakamahal ngayon ng gasol. Kahit libre ito sa amo namin, sadyang nakakahiya naman. Kung po pwede naman magkahoy, dito muna kami magsasalang. Mga mi, kunin ko na nga po pala itong pagkakataon na ito para kami magpaliwanag. Marami po kasi sa akin nagchat-chat at naghihingi ng tulong. Yung iba pa po sa kanila ay nagagalit dahil wala talaga akong maibigay. Ko na lang po isinama dito yung mga nagmumura. Pasensya na po kayo kung wala po akong maibigay sa inyo sa ngayon. At kagaya nyo rin po ay mahirap din po kami at kapos. Pero pinipili lang po namin lumaban ng patas sa araw-araw kahit po napakahirap ng buhay. Nakikita nyo man po sa araw-araw na may naluluto kami at maayos na kalagayan. Nandito po kami sa amo namin dahil ang asawa ko po farm boy. Yung mga manok po na panabong na lagi ko pong nasa live o nasa content ko ay hindi po talaga sa amin. At yung mga baboy po ay hindi rin po sa amin. Inaalagaan lang po ng asawa ko. Alam nyo ba mga mi, hindi lahat ng content creator o small vlogger ay nakakasahod na at may mga hawak ng pera. Nyo ba mga mi, hindi masamang humingi ng tulong? Dahil kahit ako po mismo nung panahon na tatlong mga anak ko ay nagkasakit, ay naranasan ko rin pong mamalimos. Kahit sa mga hindi ko kakilala ay nagbabaka sakali ako matulungan nila. Magulang ka na, lahat talaga gagawin mo para sa mga anak mo. Kahit magmumukhang tanga at nakakahiya ito sa paningin ng tao, pero gagawin mo dahil alang-alang sa kapakanan nila. Kaya kanina nang ipabasa ko sa asawa ko ang mga messages sa akin na humihingi ng tulong at may iilan pa dito ay nagmumura at talaga naman nagagalit. Mga mi, sa mga nag-message po sa akin, wag po sana kayong magalit kung wala po akong maibigay. Dahil kagaya nyo rin po ako ay nangangailangan din po. Hindi po kami kagaya ng ibang content creator o karamihan na content creator na nagbibigay po sila dahil sila po siguro ay mayroong pera. Taga naman namumuhunan sila upang lumobo at lumago ang kanilang followers. Pero kami po ay hindi pa rin po hanggang ngayon makapaniwala na mayroon po kami 7,800 followers. Mula umpisa po ay hindi po talaga ako nagbigay o yun may naglabas man ng pera dahil wala po akong mailalabas. Kaming mga baguhan sa pagiging content creator o trying hard lamang makuntawagin ng iba, magkaroon ka lang ng 5,000 followers at mamonetize ka lang dito sa stream ads at another tools ay sobrang laking achievement na at napakalaking tool. At tayo mga baguhan ay sumusubok at nangangarap na isang araw mabago ang buhay natin ni Meta. Nakakatawa mang isipin kung noong araw ang sinasabi ng mga kabataan, Japan, sagot sa kahirapan. Ngayon naman, Meta, sagot sa kinabukasan. Aminin nyo, kagaya ko rin kayo mula nang mamonetize dito sa Meta, ako ay talaga namang nangangara. Nakagaya ng Ran and Gale ay nakaraos at talaga namang nakabangon. Sila ngayon ang inspirasyon ng karamihan na kagaya kong mga small content creator. Hindi biro ang kanilang mga pinagdaanan. Pero tingnan nyo naman ngayon, talaga naman ibang-iba na talaga ang kanilang pamumuhay kumpara nung una. Kaya naman mas lalo ako nagpursige at ginanahan sa pag-upload at pag-araw-araw na paggawa ng video. Alam kong imposible at suntok sa buwan ang pangarap ko, pero para sa mga anak ko gagawin ko ang lahat. Ganito naman talaga tayong mga magulang, nangangarap tayo para sa mga anak natin, hindi na para sa sarili natin. Sa buhay, lahat ng bagay kailangan mo munang paghirapan bago mo makamtan. Kung noon ang ipinagdarasal ko, ang umpisa ko pa lang sa pagdarasal, Panginoon, sana po ganito, sana po ganyan. Pero ngayon, habang tumatagal at natututo tayo sa buhay, lagi ko sinasabi at idinarasal sa Panginoon, kung ipagkakaloob nyo ang bagay na ito sa amin at makakabuti sa mga anak ko, nagpapasalamat po ako ngayon pa lang ho. Dahil naniniwala ako na may mga gusto tayo na hindi niya ibibigay dahil alam niya makakasama ito at hindi ito makakabuti sa atin. Alam niyo
ba mga mi, nasubok ang pananampalataya ko sa ating Panginoon nung ako'y madisgrasya. September 2023 nang madisgrasya ako, hindi ko rin sukat akalain bakit nangyari sa akin yung ganon. Yung nagluluto lang naman ako ng tilapia, bitlang nabuo sa akin ang mantika. Dala na siguro ng depresyon. Nung mga panahon na yon ay talagang hindi ko maintindihan kung bakit nangyari sa akin yun. Pero kagaya nga ng sinasabi, wala siyang ibibigay na hindi natin makakaya. Doon ko napatunayan kung gaano kamahal ng asawa ko at kung paano niya ako alagaan ng mga panahon na ito. Naluto na nga po pala ng asawa ko ang piniritong isda. Maraming kamatis nga rin po pala kami, kaya naman ang ginawa ng asawa ko, ginisa niya ang kamatis sa bawang at sibuyas. Kung napakaraming kamatis sa bahay nyo para hindi ito masira, ganyan ang gawin nyo mga mi. Talaga namang napakasarap at mapaparami ang kain nyo. Sa dahon ng saging na nga lang po pala kami kumain. Naku mga mi, nakalimutan ko na naman yung no rice challenge ko. Naparami na naman yung kain ko ngayong araw na to. Talaga naman napakasarap kumain kung sabay kayong mag-asawa. Kung habang kumakain kayo, nagkukwentuhan at nagkukulitan pa kayo ng mga anak mo, ay talaga namang napakasarap sa pakiramdam. Nagpatimpla na nga rin po pala kami ng asawa ko ng black coffee sa anak ko. Talaga namang napakasarap humigop ng mainit na kape sa napakalamig na panahon. Maulan din ba sa inyo mga mi? Maraming salamat mga mi sa panonood. Hanggang sa muli.